ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. So since natay mga kaigsunan nga usahay mo simba lang ug maglinog ug magbadyo, mo nang niya ka dinhi aron sila mapahinumduman na samtang buhi pa mo process na sa kaluwasan. Ang ingo mo process nga makinabuhing nagkaroon kay na naman tas matuod na simbahan, ang ato na lang magbuhat og maayo. Nya alam po sa ato mga kaigsunan nga mga non-Catholics aron po mo mapahibalo na mo nga ang inyong pundok nga gipasakupan sikta na dili na reliyon. Why? Because there is only one religion founded by our Lord Jesus Christ, o kini mao ang Christian religion nga nahilan sa pagtawag o Roman Catholic Church. So din mga igsoon, mga ayo lamig sa iludaan kay moingon gyud mi nga mga sikta mini na nga mga pundok pero never mi moingon nga dili mo maluwas. Why? Because only God can judge. So pwede mo mangutana bisan unsa, pwede mangutana bisan kinsa. Why limit ang pangutana? Kung di mo gustong balihog pangutana, no problem. Ang amo dinhi since katawan sa Dios manubag og pangutana. Managi na din sa mga kasulatan mga igsoon nga katawan sa Dios manubag og mga pangutana. That is why niya mi dinhi aron kadtong kamo amo mga igsoon Katoliko nga napa sa gitawag og kahuyang sa pagtuo, matubag mo na mo sa inyong mga kalibog ug sa ingon dili na mo madala sa atong mga kaigsoonang mga pastor nga mosaka-saka sa inyong mga balay aron manggani kaninyo. Giingon din sa 1 Pedro 3:15. Hinunua pa sinunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug imuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo may tungod sa inyong paglaom. Mao nang hinungdan mga igsoon nganong naami sa mga public na lugar aron matubag namo ang inyong mga pangutana kung namoy kalibog. Kamo mga kaigsunan akong Katoliko nga sa palibot, pangutana mo kanang nadunggan inyong kalibog o mga gingon sa mga laing sikta nga sayopta, ipangutana ninyo kay through your question mapabot nato sila ang tubag, makanalay sila. So muna mga igsoon ang purpose nato diri, no? So sa Catholic Faith Defender muli ang amo ang gimbuluhaton ang pagligon sa among mga igsoon aron di na sila madala sa mga bisan unsa nga mga pagpangdani kanila. So mga igsoon niyata dinhi aron pagpahayag sa mga pagtulunan nga ngay na tumasayran. Pero since daghan naman kayo karong pundok sa tibuok kalibutan na nakaroon sa more or less 60,000 or 60,000 kasikta sa tibuok kalibutan nga nandani sa mga Katoliko aron mobalhin sa ilang grupo ug nagpatuo nga sila mao ang tinuod nga katawhan sa Ginoo. So tungod diha na kaming mga Katoliko nga inyong mga kaigsunan nga naa sa grupo sa Catholic Faith Defender nihagok gyud migtuon ano nga ito mga kaigsunan nga uyang pa sa pagtuo kay mosimba lang lagi ug maglinog ug magbagyo amo maligon sa ingon dili na mahimulag sa sabakan sa matuod nga simbahan nga mao ang Roman Catholic Church. So mao na ang inungdan mga igsoon, no? Diabi anong pagpasibaw sa kamatuoran. Now, sa 60,000 na kasikta karon sa tibuok kalibutan ug usa lang ang kontra. Simbahang Katoliko ra. Mao nga kung maminaw ta sa saksi, Katoliko giatake. Kung maminaw ta sa Sabadista, Katoliko gitira. Kung maminaw tang kibuloy, Katoliko makaluluoy. Kung maminaw ta sa dating daan, Katoliko gipalabas-labasan. Kung maminaw ta sa Mormons, Katoliko daoton. Kung maminaw ta sa Glipay, Katoliko gisaway. Kung maminaw ta sa Pentecostal, Katoliko gifatal. Kung maminaw ta sa Iglesia ni Cristo, pagtuong Katoliko gilatigo. Otro po din Foursquare, Katoliko gimasaker. Wag gilain. Katoliko lagi ilang gitabangan. Kay di man na sila mag-unay o dinanihay, kay kauban naman sila nga mutira sa Iglesia Katolika. So parehas naman sila krusada, bungkagon ang simbahan nga iya sa Ginoo nga mao ang simbang Katoliko, hinungdan na di na sila magsangyayway sa ilaha. Pagtanaw nila sa malayon sila Puyuda, Pentecostal, buhagi lang ang saksi. Pagtanaw
sa Pentecostal, kung siya nagpuyo diya, saksi, huwag ilang Pentecostal. Pagtanaw sa Sabadista, kung siya nagpuyo diya, bunagin, huwag ilang ang Sabadista. Pagtanaw sa bunagin, kung siya nagpuyo diya, Sabadista, huwag ilang ang bunagin. Pero pag ingon, nung siya nagpuyo diya, Katoliko, kaya sa ako na ito na. Kaya, masing-musimba na maglinog o magbagyo. Muna tuyo nila. Muna niya din mga ison na maligon mo ang mga ison. Katulbagon po nato na namo na nagtuon. Kitang tanang tulbagon nato na kung doon ay usa sa atong pamilya na huyang sa pagtuo mahimulang sa simbahan. Ato ba sa mga ison sa balang kasulatan nagingnan yun sa Ginoo ang unang pangulo sa Christian religion o simbahan Katoliko na mao si San Pedro. Nagingnan yun siya nga liguna ang imong mga ison. Lucas 22:32 Ebanghelyo ni St. Luke Gospel of St. Luke, chapter 22, verse 32. Gingon din Apan, nag-ampo ako alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Kung mahibalik na ikaw kanako, kinanglan ligunon mo ang imong mga igsoon. Mo ni gitugon ni Lord Jesus sa unang pangulo sa iyang relihiyon. Kung since kitang mga binunyagan, apil man ta sa maong sugo, mo nang ni apil mi din being a Catholic faith defender. Ano makapabati mi ninyo sa mga kamaturan nga ato nang yuktan apan kinanglan nga maligon ta kanunay aron dili ta madaog sa panulay. Mga ison, tingali ang pipila kaninyo wa mo kabalo asa gikan ang 2025. Kinsa may nasayo din asa nagibase ang 2025. Mayroon tabi ingon nga next year bunggahon nato ang birthday. Ug ubad pang mga okasyon ato lang bunggahon, pero ang question asa gibase ang 2025. Why nakabalo? Kay wa na tuon. Mga iso ng 2025, edad na ni Lord Jesus. Dili na mo edad sa pagsugod sa pagbuhat sa kalibutan. Edad na ni Lord Jesus. That is why gitawag na sa Latin og ano Domine. Sa English, Year of the Lord. Sa Bisaya, tuig sa Ginoo. Mao na ang 2025. Since walay 2025 o walay uno, munang tanaw na ito kasaysayan sa dagan sa mga tuigan o may bawa na ito as ang matuon na reliyon o matuon na simbahan. Muna itong tunan mga isuon. Now, unsang tuiga si Lord Jesus nataw siya sa 624 BC. And what is BC? BC meaning before Christ. Si Lord Jesus, according sa history and also sa life of the church or sa tradition, nataw siya 624 BC. So, libog na saan mo. Kung saan ang 624? Anong 624? Mga ison, ang pag-ihap sa mga katuligan before Christ is from the top down to the bottom. For example, 2025 takaron. Next year na 2024. Next another year 2023. Mo na ang type of counting of age before Christ. Unlike karon nga may sugod yung uno. Now, pagkatao ni Lord Jesus mga igsoon, sugod na ang ano Domine, pag-edad niya 1 year. O pag-edad niya 30, tukod na siya sa Christian religion. 30 to 33 AD. Now, ito ko sa mga igsoon sa Lucas 3:23. Gingon din mga 30 na ang panuigon ni Jesus pagsugod niya sa iyang buluhaton. Nagtuo ang mga tao kasi anak ni Jose, nga anak ni Heli. 30 ang panuigon ni Lord Jesus pagsugod sa iyang buluhaton. Ang question. Ngano man siya magsugod sa nag-edad siya 29, 28, 27, 26? Nganong dito naman yun siya sa nag-edad siya 30? Ngano? Tungod kay sa wala pa siya magtukod sa Christian religion, under siya sa balaod sa mga Hudiyo. O sa balaod sa mga Hudiyo, mga igsoon, dili ka kahisgot o pagtulunan bahin sa Diyos kung wa ka mag-edad o 30 ngadto sa 50. Now, ito ba sa mga igsoon, ang Números 4:3. Lingon din Dira. Ang ilaki pag-ihap mao kadtong nagpanuigon gikan sa 30 ka tuig ngadto sa 50 ka tuig natakos maka
nag-aalaga dito sa tulda nga tagbuanan. Kanang tulda nga tagbuanan mo na sa pagdagan sa panahon mo na ang sinagoga o nahimo na pong templo. So si Lord Jesus, since under siya sa lahat sa mga Rio, nagsugod siya tudlo o nagtukod siya sa iyang Christian religion nga nailan na karon Catholic Church sa nag-edad siya 30 ngadto 33. So, perting dugaya na. Ibutang ta nga ang Christian religion nga karon mao ang Roman Catholic Church na tukod tuig 33. So, 2025 minus 33 AD equals 1992. Mao na ang gidugayon sa Catholic Church. Usa ka limo og 992 katuig. Nya, atakihon lang tag sa balista. Na 1863. At atakihon lang tag Iglesia ni Cristo Felix Manalo nga 1914. Pero agian man ako na mga igsoon. Di ko musulkat. So muna kita mga Katoliko kinahanglan tang mutuon. Ano makabalota sa dagan sa kasaysayan sa simbahan o sa Catholic Church o sa Christian religion. Now, si Lord Jesus nagtukod siya og simbahan tuig 33. Namatay si Lord Jesus 33 AD yun. Tulo ka tuig ang iyang pagpanudlo. Unya, pagdagan sa mga katuigan human siya namatay, pag-edad sa kalibutan og 51. Gisugda na og sulat ang iyang gitudlo. O pag-edad sa kalibutan og 100. Ang New Testament nahumana og sulat. Ang last nga bisulat sa mga kasulatan mao si St. John the Evangelist. Tuig 100. Nana ang New Testament, pero wala pa masulat sa papel. Kaya nga ng panahon na wala pa may papel. Ang question, kinsa dahil naka-invento sa papel? Wala mga igsoon, tuon yun. Ang naka-invento sa papel, ang nasod China. Unsang tuigan na invento sa China ang papel? 200 BC. So, sa Israel, wapa mo abot ang papel. Monang ang gisulatan sa pulong sa Dios ang gitawag og papyrus. What is papyrus? Panit sa kahoy. Ang uban gitawag og parchment. What is parchment? Panit sa hayop. Ug ang uban pinipi nga mga tingga ug lagpad nga mga bato sama sa Ten Commandments. Lapad nga bato ang gisulatan. Pag-abot sa tuig 107 ha? Try to imagine 2024 karon nya 107. Ang gitukod ni Lord Jesus, pero anak ko mabasa kanya, no? Si Lord Jesus, mga igsoon, nagtukod na siya sa Christian religion, so wala pa siya gilagsan sa cross. Atong basahan mga igsoon, ang San Mateo 16:18, gingon din. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw din ng bato, tukuron ko ang akong iglesia. Iglesia, mga igsoon, kinat sila na. Nganong mo na gigamit sa Binisaya nga Biblia? Ang uban, simbahan na. Ang iglesia, mga igsoon, pinulungan na sa Katsila. Kanya, for your information, 333 katuig gidumala sa mga Spanish. Sabi ba? 333 katuig na ginumala sa mga Spanish. More than 300 years. Now, manang pulong iglesia ang gigamit. Ang pulong iglesia sa English na church, that is why sa English kung mabasa ta, dawat Peter, ano pa disra? I will build my church. Ug ang pulong iglesia, mga igsoon, gikan na sa pinulungan sa nasod Greece nga pulong iglesia, Greek language, nga nagpasabot og the people called out by God. So ang church or iglesia or ecclesia or assembly, kung tanaw nato sa theology, ang kaulugan, the people called out by God or katawhan nga gitawag sa Dios, mao na ang iglesia ug mao na ang nagtudlo sa relihiyon nga Christian, ang maong katawhan. Unsang tuig tuig 30 na to sa 33.
gitukod. So pag abot sa tuig 107, since wala hinganli, ako basang balik ha, kay daghang Katoliko nga pagpangutana gamit ani dili kay siya katubag. Gingon din busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. So wala hinganli sa Ginoo ang iyang gitukod nga katawhan. Apan ang iyang gitukod nga katawhan ngatong tuig 107 maunay mitawag sa ilang relihiyon o Katoliko. Unsang tuig 107 ilaliman mo ana. Ang mga Christian mitawag na sa ilang relihiyon o Katolikos. Greek word Katolikos. Ang question, nganong gitawag Manila ang ilang relihiyon o Katolikos? Aron ilang mainumduman nga ang ilang misyon pang tibuok kalibutan. Ngano di ayon sa dahil ang punong Katolikos? Ang punong Katolikos mga igsoon sa kinat sila Katoliko, sa English universal. Another word sa English Catholic. So aron dili nila malimtan nga ang ilang misyon pang tibuok kalibutan, ang ilang reliyon gitawag nila atong tuig 107 o Katolikos. Kinsay unang mitawag o Katolikos? Ang obispo sa Antioquia. Dito gitawag sa mga Christians ang ilang reliyon o Katoliko. Ngano? Akong balikon, aron dili sila kalimot sa ilang misyon nga manglakaw sila sa tibuok kalibutan. Mao ba na ang misyon sa Ginoo sa iyang katawhan? Atong basahon ang San Mateo 28:19. Gingon din busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha silang akong mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao na mga igsoon nganong gitawag ang mga Christian o Katolikos tungod sa misyon nga gihatag sa Ginoo kanila nga manglakaw sa tibuok kalibutan. Pag-abot sa tuig 180 ang Apostles' Creed nasulat na kanatong ilitok sa Santos nga Misa karon na isin creed man ug nano nang na isin creed inyo ko nang may bawaan ron. Ang mga apostoles nagsulat na sila og sumaray sa ilang pagtuo ug gitawag na og Apostles' Creed. Og nagsulat na sa libro nga gitawag og Didache ngatong tuig 180. Ang question, what is Didache? Didache meaning the teaching of the 12 apostles. Og dito sa Apostles' Creed giklaro na dito ang ngalan sa ilang reliyon. Kaya dito sa Apostles' Creed, mabasa na dito ang mga pulong Sanctam Ecclesiam Catholicam. Sa English, Holy Catholic Church. Imagine ha, 180 ang edad sa kalibutan, ang Christian religion gitawag na og Holy Catholic Church. Nga supakon lang kaning mga pundok na nanungha. Ano bantay kita mga igsoon tuod yun. Now, kung mo dagan ang uban pa ang pagpanglabay sa mga katuigan, ang katawan sa Dios nga giluto sulod sa 300 katuig nakabato nagkagawasan. Mga igsoon kung tanaw mo sa history makailat mo. Kaya ako gibasa ko mga history aron makapanubak ko bisag asa lugar o bisag sa mga tao mga tanaw. Sulod sa 300 sulod sa first 100 years sa Christian religion, grabe kasakit ang mga Katoliko. Munang gitawag na siya mga igsoon ang mga panahon og age of martyrs. Panahon sa mga martyr. Kaya na panahon na mga igsoon ang mga Christians gimando sa Roman Empire before na Christianize nga dakpon o musokol patyon. Mo na order.
Mo na nga ang mga Christian, mga igsoon, according sa history, from Davao City to Panabo City, or more or less 30 kilometros ang ilang tunnel nga gihimo ilawom sa yuta. Sulod sa 300 ka tuig, naa sila dito nanago og mamuyo. Mugawas lang sila alasay sa gabi, mubalik sila pagka alasay sa buntag. Ano man, kay giluto sila og patyon. Muna mga igsoon, gipaundang sa Santo Papa ang pagpanguros nga dinagko to avoid detection. Wasa sila manguros og dinagko. Unsay ilang gitudlo sa agtang, baba og sa dughan. Unya, kung doon ay igsoon makakita, makasabot man mo yun, doon na siya igsoon ta. Nganong gilikayan pa Manila ang pagpanguros og dinagko? Aron dili sila mailhan nga Katoliko. Kay kung mailhan silang Katoliko, dakpon sila, imbestigahan, unya patyon. O dili mo surrender sa ilang pagkakrisyan. San Pedro, gilansang sa cross, gibaliktad ang tiil. Ang tiil as taas. Kay sumala pa niya, I am not worthy to die like my master. Munang ibaliktad ko. Yang igsoon si St. Andrew, ibaliktad. Ang gilansang sa letter X. Si St. James, giulog sa kampanaryo. Pagtugpa, buhi pa, gimaso ang ulo, tuasik ang uto. St. Bartolomeo, gigayad sa poste, gisunog, ang gipanitan na buhi. Gipanitan na siya nga buhi. St. Justin Martyr, gisunog na buhi. Si St. Thomas, gipatay sa India, gidunggab lang, tudog, dunggab, duslak ko ilimit, hangtod namatay. Ang pinakasakit untag kamatayon, si St. John the Evangelist. Ano nga? Gilunod siya sa kawa nga nagbukal ang mantika. Pero pag itsa niya sa kawa, mitindog hinoon og nagwali. Munang mingon ang mga pagano kana walay Diyos, walay reliyon. Mingon siya, usap ni matuhanan eh. Munang gilabay siya sa isla sa Patmos, siya raw sa dito, ug dito siya nakasulat sa Revelation. Unya ang ubang mga Kristiyano sila mga ordinaryo. Para sa aning mga bata, mga tigulang. Naay dako nga gym. Ibutang ta gym. Na dito ang mga pagano, nagtanaw mga tawa. Unya, gibutang dito ang mga bata, mga tigulang o mga dili kanang mga ordinaryong Katoliko. Unya, buhian ang mga leon, ipakaon. Grabe. Kung magbasa lang yung history, kuyaw kayo mo ng nai-age of martyr sa history sa simbahan. Ang mga ordinaryong tao, palinyahon. Kunya, naay mo imbestiga, mangutana, naay bildogo na sunod. Unya, gingnan na sila, kantong Christian ha, putla na mong ulo. Muingon dayon ang na-Christian. Are you a Christian? No. Buyan. Are you a Christian? Yes. Are you a Christian? Yes. Tagak-tagak ang ulo. Are you a Christian? No. Buyan. Are you a Christian? Yes. Tagak-tagak ang ulo. Unang kinaboy sa Christian sa una. Pero tungod kay ang Ginoo miingon man nga ubanan niya ang iyang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan mo nang wa gyud mahurot ang mga Christian or Katoliko. Ato basahon ang San Mateo 28:20. Ug tuloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo o ginomdome ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pagabot sa tuig 313 ang Ginoo naluoy sa iyang katawhan o naghimo siya milagro. Iyang gigamit si Constantine the Great kanang giingon sa Seventh Adventist nga founder sa Katoliko. Unang gikatubang namong sa FD mapahiya na yun unsam na ito iga na tao na si Constantine the Great nga moingon man kag mga founder sa Catholic Church wala na sa ilang nadunggan pulos raman matod nila munang nahulog sa dili angay. Si Constantine the Great gigamit sa Ginoo aron matagan og kagawasan ang iyang katawan. Si Constantine the Great doon na siya schedule nga gubat tali ni Maxentius. Si Maxentius another emperor sa Roman Empire. Unya mas daghan og sundalo nga kang ikumpara kang Constantine the Great. Nya ang inahan niya nga si Santa Elena na Katoliko na siya, na Kristiyan na. Unya nabalaka siya nga mapili ang iyang anak muna nagampo siya nga tabangan si Ginoo si Constantine the Great. October man alas 12
sa utong tutok. Nakakita si Constantine the Great og milagro. Kanang pananahon. Nakakita siya kahayag nga ang purma cross. Unya hayag pa sa adlaw. Unya sa ubos na ay mga marka in hoc signo vinces. Sa English pa, by design you will win. Dali naman kada kung isulti, search niyo sa Google, makita ninyo na. Sa ubos in hoc signo vinces, sa English by design you will win. O gibutang na ni Constantine the Great sa mga flag na yang gigamit, sa mga gamit sa gubat o uban pa, gibutangan niya cross. O dito nagmilagro ang Ginoo kay ang iyang mga kaway na dunay 120,000 soldiers, ang iya is only 25,000. Ang iyang mga kaway nagunay og patay. Muna mingon siya nga gamhanan gyud kaayo ang Dios sa mga Christians. Kay dili pa man siya Christian. Ingon niya, we have 300 gods and goddesses, and even one of them we cannot compare to the God of the Christians. So mo nang iyang gideklarar nga wala na mo ilabot sa Christian, ha? Kung kamo mag-Christian, inyo ng desisyon. Kung di mo mag-Christian, inyo ng desisyon. Ang point karon, dili na sila tandugon. Mo nang mga igsoon ang mga Christian, murag sa lampati nga nakabuhi sa alwa. Nanggawas na sila sa tunnel, unya malipayo na, gawas no na sila nagsangyaw. Kung hinay-hinay na silang nakatukod og ilang simbahan, kaysa sinugdan sa balay raman sila magtigom aron magsimba. Now, human mo labay ang 382 katuig gikan sa pagkatao ni Lord Jesus. Kay nahatagan naman sila kagawasan ang Pangulo nga ika-37 nga gitawag og Pope. Mimando na nga ang pulong sa Dios isulat na sa papel. Kay ang papel miabot naman sa Israel sa tuig 200 AD. Mao nang gisulat na sa papel. Ang unya gi-translate sa Latin ug ang naghubad mao si Saint Jerome. Og nahumania tuig 404. Og sa tuig gisugdan 382, pagabot sa tuig 386, gihinganla na sa simbang Katoliko og Biblia ang pulong sa Dios. That is why ang pulong Biblia nara na sa cover, wala na diri sa sulod. Gawas sa mga hubad sa mga Protestante nga nagbuot-buot og butang og pulong Bible diha sa sulod. Pero sa original walay pulong Bible sa sulod. Ang naa scripture, Holy Scripture. Bible from the Greek word biblos meaning book. Mao na mga igsoon. Pagabot sa tuig 397 sa konsilyo sa Africa, lugar ni San Agustin sa Hippo, dito gi-declare na sa simbahang Katoliko nga kining libro ha pulong ni sa Dios. Munang hinay-hinay nang nakabalo ang mga tao nga naa ay pulong sa Dios nga nasulat sa papel. Pagabot sa tuig 397, another council sa Africa lang gyapon sa Cartago, dideclare na sa simbahang Katoliko nga ang Biblia pulong sa Dios. Dito na hinay-hinay nang nabaniog nga duna di ay pulong sa Dios nga nasulat. Pagabot sa pagdagan sa mga katuigan, ang Katoliko nga nagsangyaw sa hinay-hinay nang dili mo wala na mo tuo sa Santo Papa ug ang maong grupo gitawag og Orthodox Catholic. Unya pagabot sa tuig 1054, nahimo naman silang heretic, kinanudlo naman sila og di mao kay ang ilang kay mutugot naman sila nga ang pari magninyo. Obispo lay dili. Unya namang gina sa Bible nga mingon ang Ginoo nga dili gyud magminyo, mo nang gitanggal sila sa simbahan sa tuig 1054. Mao to sa mga igsoon nga ang mga lagad sa Ginoo dili gina magminyo. San Mateo 19, 10 ngadto sa 12. Gingon dinhi. Ang iyang matinunan mingon kaniya, kuno kini ang may tabo tali sa bana ug asawa, maayo pagdili na lang magninyo. Si Jesus mitubag. Kini mao pagtulunan dili alang sa tanan, kun dili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayon makaminyo, makahimo pagminyo kay na tao nga kapon ng daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapnan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya nga makahimo
padawatan ni ining akong gitudlo. Mo ning gibasihan mga igsoon nganong dunay baog silibasi ang mga pare. So dili magminyo ang Orthodox Catholic nagingon sila nga pwede na magminyo ta. Supak man sila mo nang supak man sila sa Roman Catholic mo nang gitanggal sila mo nang sik nahulog na po na sila sa sikta karon. Pero ang ilang mga pagtulunan base gyapon sa simbahang Katoliko pero daghan na sila mali sama sa pare nga magminyo. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.